Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng digital copy ng Senior Citizen ID. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Good news po sa lahat ng mga senior citizens na palaging nakakalimutan yung Senior Citizen ID nila at hindi na sila nakaka-avail ng discount dahil nakalimutan yung ID. So ito po ang magandang balita sa inyo. Pwede na po kayong kumuha ng digital copy ng inyong Senior Citizen ID. At pwede nyo na pong ipakita ito once bibili kayo para maka-avail kayo ng discount. Yes po, at kung hindi tatanggapin ng establishment ang inyong digital copy ng National ID, ay pwede po kayong magsumbong sa National Commission for Senior Citizen. So yan ang pag-uusapan natin para makakuha kayo ng digital copy ng inyong Senior Citizen ID gamit ang inyong cellphone. So unang gagawin natin, hanapin at buksan lang natin ang Google Play Store sa ating mga cellphone at pagkatapos dito, isearch lang natin ang eGov.ph. At pagkatapos hanapin lang natin ang ganitong logo tapos may pangalan na eGov.ph tapos sa baba DICT e-Government. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong install. At pagkatapos antayin nyo na lang na ma-install yan. At kung okay na at ganito na, i-click nyo na lang po itong open. At pagkatapos may makikita kayong ganito, then may lalabas na allow eGov.ph to send you notifications. So nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong makareceive ng mga notifications galing sa eGov, i-click nyo po itong allow. Pero kung ayaw nyo naman, i-click nyo itong don't allow. So in short guys, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong i-allow or don't allow. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito guys, wala pa tayong account, so kailangan nating i-click itong sign up. After that may makikita na po kayong ganito, let's get started. So dito kailangan nyo pong ilagay yung first name, middle name at last name ninyo. So make sure guys, tama yung pagkakalagay ng first name, middle name at last name ninyo. At pagkatapos i-click nyo po itong suffix. So for example, meron kayong suffix kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan. Pwede nyo pong i-click dito kung hanapin nyo na lang po. Pero kung wala, i-click nyo na lang po itong NA or not applicable. So ito po. So after nyo makalagay ng suffix, tapos first name, middle name at last name, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo guys, active at nabubuksan ninyo kasi magsasend sila ng OTP doon. So ulitin ko, dapat nabubuksan pa talaga niyo yung email address na ilalagay niyo dito kasi hindi kayo makakaproceed kung hindi niyo mabubuksan yung email address na yon. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong create new account. At pagkatapos kung meron kayong makitang ganito guys, the email address has already been taken. So ibig sabihin yan, nagamit na po yung email address na nilagay ninyo. So kapag ganito yung nakikita ninyo, advice ko sa inyo, gumawa na lang po kayo ng bagong email address ninyo. Or baka isipin nyo, baka nakapag-register na kayo dito dati, kaya nagamit nyo na ang email address ninyo. Pero kung okay naman lahat, ganito po yung makikita ninyo. One-time code sent to your email address. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay. So i-check nyo na lang po sa email address yung email ni eGov. So dapat mag-aantay lang kayo ng at least 3 minutes bago ma-receive nyo yung code na galing kay eGov. And by the way guys, kung lalagpas na ng 3 minutes tapos wala pa rin kayong na-receive na email, pwede nyo pong i-check sa spam folders ninyo, baka nandun yung email ni eGov. Pero kung wala talaga, may nakalagay naman dito na resend code. So pwede nyo pong i-click yan after 3 minutes kung wala talaga kayong na-receive na code. So bali ganito po yung na-receive ko na email galing kay eGov. Tapos may nakalagay dito na email code. So itong 6-digit na number dito, ito po yung OTP or yung code na ilalagay ninyo dito. So after nyo malagay yung code dito, ganito na po yung lalabas. So dito kailangan ninyong maglagay ng mobile number ninyo. And make sure guys, active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo kasi magsasend na naman sila ng OTP doon. At kung nakalagay na po kayo, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, enter one-time PIN. So nag-send daw sila ng OTP sa mobile number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko, dapat active at nakaka-receive ng text yung
mobile number na ilalagay ninyo. So bali ganitong OTP po yung na-receive ko. At pagkatapos dito nilagay ko na po. Then after kong malagay, nag-loading po siya ng kaunti. Then dumiretso na sa pag-create ng IMPIN or one-time password. So bali numbers lang po yung ilalagay ninyo, 6 digits lang po. So make sure madali nyo matandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos dito naman tayo sa pangalawa, so kailangan yung i-re-enter yung IMPIN na ginawa ninyo. So kung okay naman, dapat magkatulad talaga yung pagkakalagay at may makikita kayong IMPIN matches. So ganito po. So kung okay na, scroll down nyo na po at dito sa baba, i-click nyo na po itong next. So bali antayin nyo na lang, maglo-loading yan ng kaunti, then may makikita kayong ganito na congratulations. So bali successful na daw yung pag-create ninyo ng account. At pagkatapos makakapasok na po tayo sa ating eGov account. Pero hindi pa po dyan natatapos kasi kailangan pa nating i-verify ang ating account. So dito sa baba may makikita po tayong verify now. So i-click lang natin ito. So dito kailangan nyo pong fill upan lahat ng mga personal information na kinakailangan nila. So fill upan nyo lahat, pero kung meron kayong national ID, pwede nyo pong i-click itong scan Philsys QR. So madadirect po kayo sa pag-scan ng inyong national ID. So after nyo ma-scan yan, automatic na pong lalabas yung mga personal information na kinakailangan nila dito. Pero kung hindi nyo na-fill upan lahat or hindi kayo nakapag-scan, kailangan nyo fill upan lahat ng mga information na kailangan dito. At kung okay na lahat at na-fill upan nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa pag-fill up ng current address. So dito kailangan nyo fill upan at ilagay nyo yung country, state or province, city and municipality at yung barangay. At pagkatapos dito, ilagay nyo po yung house number kung meron, street name. So kung ano yung meron sa address niyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. Tapos dito sa address line to, optional lang po to. Pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos dito sa postal code, kung hindi nyo pa alam yung postal code niyo, pwede rin pong hindi maglagay kasi optional lang naman. At kung okay na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-confirm ng ating mga information. So dito makikita natin yung personal details tapos yung current address natin. So i-double check na lang natin na maigi. Kung merong mga problema sa mga details na nilagay natin, kung may mga mali, i-click nyo na lang po ang edit details. Pero kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng perma. So dito ilagay nyo po yung totoong signature ninyo. So make sure guys, kung mahaba-haba yung perma ninyo, dapat nababasa pa rin at yun pa rin talaga yung perma ninyo kapag zoom in ninyo yung perma. So gamitin nyo na lang po yung dulo ng daliri ninyo sa pagperma. Or kung meron kayong bagay dyan na medyo maliit na gumagana sa cellphone ninyo, gumagawa ng perma, pwede nyo pong gamitin yan para hindi masyadong malaki yung linya na magagawa niya. At kung mali naman yung perma na nilagay ninyo, pwede nyo i-click itong clear. Pero kung okay naman at wala naman problema, tama naman yung perma na nilagay ninyo, pwede nyo na pong i-click itong continue. And then makikita nyo na po yung perma dito. Then may note dito sa baba na pwede nyo i-update yung signature ninyo every once a month daw. So kung nag-iba kayo ng perma, pwede nyo i-update yung perma ninyo once a month. So kung sa tingin ninyo tama naman yung pagkalagay ninyo ng perma, pwede nyo na pong i-click itong confirm. And then mapupunta na tayo sa pag-take ng live selfie. So para ma-verify na kayo talaga yung gumawa ng account na ito. So make sure sa pag-take ng selfie, walang nakaharang sa mukha ninyo, wala kayong sunglasses, mga sombrero, hindi kayo gumamit ng filter, tapos nasa maliwanag kayong lugar. At kung okay na at ready na kayo, i-click nyo na lang po itong tap to lens camera. And then may makikita po kayong ganito, allow eGov PH to access photos and videos on this device. Pwede nyo pong i-click itong allow limited access or allow all. Pero wag lang i-click ang don't allow kasi hindi ko po kayo makaka-proceed kung don't allow yung i-click ninyo. So bali marami pong nagko-comment sa mga videos ko dati, bakit daw hindi sila nakaka-proceed sa pag-take ng live selfie. Kasi dito pa lang ang click nila ay yung don't allow. So hindi talaga sila makaka-proceed. Kaya dito i-click nyo ang allow limited access or allow all.
At pagkatapos dito, dapat ready na talaga kayo kasi madalian lang to. Ipasok nyo na lang sa bilog yung mukha ninyo. Then, may makikita kayo sa taas na look at the camera. Tapos, blink your eyes. Then, at pagkatapos, move your head to the right. Then, move your head to the left. And then, keep and still your head in the front of the camera. So, steady nyo na lang mukha ninyo. Then, may makikita kayong preparing to capture in 3, 2, 1. And then makikita nyo na po yung picture nyo dito at may nakalagay happy with your picture. So kung satisfied kayo sa picture na yan, pwede kayo mag-proceed. Pero kung hindi kayo satisfied, pwede nyo i-click itong retake photo. Pero kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong yes, I'm happy. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, congratulations, you have successfully upgraded your account. At dahil fully verified na yung account natin sa eGovPH, punta na tayo sa pagkuha ng digital copy ng inyong Senior Citizen ID. So para makuha yan, i-click lang natin itong mobile ID. So ito po, itong may square dito sa baba. And then may makikita kayong ganito. So nandito po yung mga valid IDs na digital copy ninyo. So kagaya niyan, nandito yung National ID, yung Senior Citizen ID, at yung PhilHealth ID. So, pwede kayong mag-click kahit saan dito para makaproceed kayo. After that, may makikita kayong ganito. So, nandito yung mga digital copy ng mga valid IDs na available sa inyo. So, hanapin nyo po dito ang Senior Citizen ID. So, kagaya niyan, ito po yung digital copy ng inyong Senior Citizen ID. So, para makita ninyo ng buo at lumaki yan, i-click nyo po itong Enlarge ID. So bali ganito po yung makikita ninyo sa inyong cellphone. So i-rotate nyo na lang yung cellphone ninyo. Pagkatapos screenshot nyo na lang po at pwede nyo na pong ipaprint ang digital copy ng inyong Senior Citizen ID. Pero kahit hindi printed yan, basta kung bibili kayo at gusto nyo maka-avail ng discount pero wala yung physical ID ninyo, pwede nyo pong buksan yung eGovPH niyo at ipakita yung digital copy ng inyong Senior Citizen ID. At dapat tanggapin po talaga ng establishment yan at maka-avail kayo ng discount. So take note po, kung hindi tatanggapin ng establishment yan, pwede po kayong magsumbong sa National Commission for Senior Citizen. So bali ganun lang kadali makakuha ng digital copy ng inyong Senior Citizen ID. So mag-login lang kayo sa eGovPH na application.